So ito po mga kababayan, no? 5 minutes na po tayo. Ito yung ating unang pag-uusapan. Mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo ngayon ay ito pong patungkol, no, mga kababayan, kay Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, si Bato de la Rosa po ay walang iba kundi na tunto na po, no, na-locate na po mismo ng ombudsman kung saan po siya nakatago, mga kababayan. Wala po siya sa Davao City, no? Wala po siya sa Davao, mga kababayan. Ma'am LV, ayun, Linares, may love shoutout. And kay Garizalde Constantino, may love shoutout po. Wala po siya sa Davao, mga kababayan. Si Bato po ay nasa Pampanga. Nako po! Nako, sino kayang pagtataguan ni Bato sa Pampanga? Ayan, Ma'am Gima Alcaraz, magandang gabi po dyan sa San Juan, no? At Minerva Mangampo, hello po. Sino kayang pagtataguan, no, ni Bato sa Pampanga? Ayan, nilukid na panoon mo ba ang news ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa sports car na video ni Saldico? Matagal na po, ma'am. Totoong nasa Pampanga. Ang tanong ngayon mga kababayan, sino ba ang iniistihan ngayon ni Bato sa Pampanga? Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ha, i-share ko po sa inyo. Ito po ha, mga kababayan. Panoorin natin. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po sir si Sen Bato sa Pilipinas. Andito ba naman yata? He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or I know lang, we're tracing his call. We're about to once in a while. At the trace namin. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po sir si Sen Bato sa Pilipinas. Andito ba naman yata? He's supposed to be in Pampanga. Nako, mga kababayan. So mismo sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nasa Pampanga. Wag po tayong ng pangalan ha, mga kababayan. Wag nating idamay si Aling Maliit. Kasi according din sa akin, nasa kapwa po siya, pulis. Wala po siya kay Aling Maliit. Actually, si Aling Maliit po ay dumistansya na po sa kanila. Kumbaga parang nakay PBBM na siya ngayon, nakasupport. Kumbaga parang lumayo na si Aling Maliit, mga kababayan, sa kanilang hanay. So, pagkakaalam ko, nasa kapwa niya akusado. Nasa kapwa niya akusado, mga kababayan. Hindi ko sure kung nanalo yung kapwa niya akusado. Di ba tumakbo din yon? No? Hindi ko lang sure. Pero supposed to be nasa Pampanga. Wag nating idamay si Aling Maliit ha. Ako po yung nakikiusap. Wag po kay Aling Maliit kasi mahirap na. May issue tayo dyan. Si Aling Maliit po mga kababayan ay palipad-lipad po siya ng ibang bansa dahil po sa sakit ng kanyang asawa, no, na laging medyo malaki-laki po ang ni Aling Maliit. Kaya hindi po si Aling Maliit sa ngayon, hindi po siya masyadong nakikisawsaw sa mga ganyang issue, no? So, problemado po siya sa kanyang asawa. Kung naalala nyo po mga kababayan, no, na may sakit po kasi yung asawa ni Aling Maliit. Kaya nasa ata siya, Singapore o Hong Kong, di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, kung naalala nyo po, nasa Pampanga daw si Bato ngayon. Hindi natin alam kung baka nandun sa kabundukan, di ba? At ang pagkakaalam ko, according din sa aking nalalaman, no, mula sa mga biik na walang puwet, no, yung ating kaibigang biik na walang puwet, 'di ba? Mga kababayan, so nasa Pampanga nga. Animo Lasal, congrats Lasal. Yeah, sabi ni M6573. Ayan, tsaka yung anak niya may cancer. Kaya nga, 'di ba?
Malumanay ka ngayon, Ken. Sabi ni Ma'am Flora Rabara. Ganun talaga. Oo, malumanay. Dapat maging malumanay tayo. Dapat maging masaya, di ba? Kasi alam naman natin na medyo mahina-hina na yung nanggugulo sa ating bansa. Medyo, di ba, Ma'am Susan Vergara ng USA. Wala sa kabundukan ang Pampanga, Sir Kent. Wala ng kabundukan. Meron pa rin, ma'am. May kabundukan pa rin ang Pampanga kasi nandyan nakatira yung mga Aita banda eh. Oo, naku, marami nga akong nakita dyan mga kababayan dati. Itong mga charity vlogger, maraming pumupunta sa Pampanga ha. Yung iba nga nagpapagawa nga ng mga kubo eh. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, pagkakaalam ko, basta si Bato nasa Pampanga according kay Boying, according naman sa aking mga biik na walang puwet, yung ating mga source, no? Yung ating mga intelligence fund na 125 million a day, no? A day yan ha, hindi a month, a day, ay nasa kapwa niya akusado. So, mga kababayan, eto na nga. Ganito yan ha, ganito. According kay Boying, kasi tinanong kasi si Boying, mga kababayan, na totoo ba daw na may warrant talaga si Bato? Sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya na totoo kasi ako nakikita ko lahat ng documents eh. Pero wala akong rights. Wala akong rights na kalkalin yun at ilabas yun kasi hindi naman ako taga-ICC. At pangalawa, hindi naman ako taga-Interpol. Maliban na lang kung pupunta sila sa Pilipinas, makipag-coordinate sa government, isa ako sa haharap dyan, sabi ni Boying. Pero sabi niya, nakita daw po talaga niya yung documents, may warrant talaga. Actually, mga kababayan, hindi naman po siguro magsisinungaling si Trillanes at saka si Attorney Cristina Conte, di ba, na may warrant si Bato. Kasi, syempre, mawawala ng tiwala yung mga tao sa kanila, lalong-lalo na yung mga biktima, di ba? Yung mga biktima ni Digong at ni Bato. May ads po tayo mga kababayan, huwag po kayo mag-skip. So sa madaling salita mga kababayan, ito po yung aking masasabi. Ganito yan Pasabog News Channel, hello sa'yo dyan. Lagi ako nanonood sa'yo, hindi lang ako nagko-comment kasi minsan habang nanood ako sa'yo, may luluto ako, naglalaba, naglilinis, ganyan. Nakikinig ako lagi. So, ito mga kababayan, ganito yan. Wala si Bato sa Davao, nasa Pampanga. Ganito kasi ang style niyan, mga kababayan. Kung sa Davao si Bato, malayo-layo siya sa airport, no? Mahihirapan siya kasi sobrang traffic doon sa airport sa Davao. Ngayon, mga kababayan, kung sakaling tatakas si Bato, Pampanga, malapit siya sa Clark. Gusto ko lang i-ano sa inyo mga kababayan. Ganito yan. Alam niyo kung bakit si Bato nasa Pampanga? Kasi ganito yan. Yung kapwa kasi akusado ni Bato na magkakaroon din ng warrant ay nasa Pampanga rin. So kung sakali man na dalawa silang magkaroon ng warrant, magsanib puwersa sila, kung manglaban man sila, so at least sanay sila sa pagiging pulis, di ba? Sanay sila. So kung manlaban man sila, okay lang, di ba? At least may mga gun sila, may mga kagamitan sila. Kung si Bato kasi sa Davao, mahirap kasi doon madadama yung anak niya, yung asawa niya, yung apo niya kung sakali man. At least yung mga kasama niya dyan, pwede pa sila magtago sa mga kabundukan, kalupaan, or kung anong lugar yan, mga kababayan. Kasi nga, mahirap po talaga si Bato, mga kababayan, hulihin. Lalong-lalo na kapag ganito po ang itsura niya. Wait lang po mga kababayan. Nawala Hindi ko makita pala. Nawala mga kababayan kung nasaan yun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, mabilis kasi mga kababayan kapag biyaheng Clark. Pero meron, sir. Kasi sa madaling salita mga kababayan, kung sa Davao si Bato, medyo malayo-layo siya sa airport. Kung gusto niyang tumakas, di ba? Hulihin siya sa airport, syempre, sasalain sila sa airport. Kung gusto kasi niyang lumipad mga kababayan ni Bato, nahirapan siya sa Davao. Bakit? Ang lugar ni Bato malayo sa Davao. At ang Davao, alam natin kung gaano ka-traffic dyan. Sa Pampanga kasi, street lang yan. Street yan. Mabilis ang biyahe dyan sa Pampanga. Walang masyadong traffic dyan. Maliban na lang kung hapon. Kaya, at totoo lang, hindi ko sure, alam natin to mga kababayan, na itong mga to ay mga Chinese, mga pro-China itong mga to. Hindi natin alam mga kababayan, baka magugulat na lang tayo, no? Dapat bantayan ito ng immigration Dapat bantayan ito ng tawag dito gobyerno Kasi kapag makalusot yan,
no? Wala pa namang warrant. So may rights pa si Batong lumabas. No? Wala namang tawag doon elbow. Ang tawag diyan elbow, yung tawag noon lookout bulletin, 'di ba? Immigration lookout bulletin. Wala namang ganun kay Bato, 'di ba mga kababayan? Kasi at totoo lang, si Bato po ay hindi naman sangkot sa flood control. Yung mga senador lang naman, yung mga kongresista, mga kontraktor, yun lang yung nasa lookout bulletin, no, ng immigration lookout bulletin or elbow ang mga sangkot. Si Bato kasi wala namang sangkot sa corrupt, no? Hindi naman siya sangkot sa corruption dito sa flood control. So anytime pwede nga siyang umalis. Wala namang nilabas na restraining order laban sa kanya na pagbawalan siyang lumipad or di kaya magbiyahe, mga kababayan. So may time pa si Bato na makalabas. Kaya medyo kung naalala ninyo mga kababayan, ang Pampanga kasi kapag lumipad ka dyan ng mga visa country, sa Pampanga kadalasan mabilis. Wala namang kaso si Bato. Bakit? May kaso ba si Bato sa Pilipinas? Wala naman na. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, kung sa Davao si Bato, mahirap Mahirap siyang makalipad no? Alam ko ang style ni Bato dito, mga kababayan, ganito 'yan. May possibility yan Pampanga to China kasi mahirapan siya ng tawag dito, Davao to China. Bakit? Tanungin ko kayo mga kababayan. Meron bang flight from Davao to China? Diba wala? Kailangan dadaan ka pa na iya. Pero merong Clark to China. Alam ko mga kababayan, ito yung style niyan. Ito yung style niyan. Kapag siguro babaan na ng warrant si Bato dito sa Philippines, automatic to lilipad yan. Either China or kahit saang bansa. No? Tapos, alam naman natin na ang China is hindi yata part ng Interpol Hindi yata sila kasali sa Interpol, no? Hindi sila sakop ng Interpol, walang jurisdiction ng Interpol sa kanila kasi maskin ang Hong Kong, walang Interpol sa Hong Kong So, hindi natin alam either Hong Kong o China ang liliparan ni Bato. Ganyan lang yan, either manglaban siya o kasi sinabi niya mismo yan na hindi siya magpapahuli at hindi niya nire-recognize ang warrant ng ICC. Maliban na lang daw kung warrant yan galing sa Philippines. 'Di ba? Actually, mga kababayan, not only for kasama niyang pulis na nandoon na akusado, meron ding isang senador taga doon. Mga kababayan. 'Di ba? Member ng Interpol ang China. Member ba? Ang Hong Kong lang yata ang hindi, no? Ang Hong Kong yata ang hindi member ng Interpol kasi nung nandoon si Digong hindi nahuli ng Interpol si Digong doon kasi hindi naman nakipag-coordinate ang mga pulis doon, no? Parang may ICC dito sa Hong Kong, Ken. Sabi ni Ma'am Fortuna Tartriste. Tatriste ba yan? Actually, ma'am, wala pong ICC diyan sa Hong Kong, hindi ata sila part. Hindi sila part ng Hong Kong, ng ICC ang Hong Kong at also ng Interpol. Kasi ulitin ko, yung si Digong nga nasa Hong Kong, gusto na dapat hulihin si Digong dyan sa Hong Kong, tapos ilipad ng dahig. Ngunit ang Hong Kong is ayaw makipag-cooperate, mga kababayan. Kasi nasa balita yan ng GMA, na ayaw makipag-cooperate ang Hong Kong sa Interpol kasi hindi ata sila part. Parang ganun, Parang ganun, wala akong sure. Correct me if I'm wrong. Wag mong turuan, Ken, paano si Bato tumakas, baka mahuli yan. Mas mabilis nga yan, Sir Pedro Velasco Tuturuan ko siya. Alam mo ba to? Ganito yan. Mahirap kasi mga kababayan kapag magbiyahe. Alam ko, meron talagang meron talagang ang tsansang tumakas si Bato ng Pilipinas, mga kababayan. Kasi nandyan yung mga kalyado nandyan yung kapwa niya akusado sa ICC na pulis, nandyan din yung isang senador dyan na peke ang buhok, nandyan si Aling Maliit, di ba, si Congresswoman, nandyan din. So, di ba, mga kababayan, so ang pagkakaalam ko, either ang liliparan ni Bato, China o Hong Kong lang. Yan lang yon, dalawang lugar na yan. Kasi mga kababayan, wala namang rights pa ang Pilipinas na ipa-hold ang paglipad ni Bato. Kasi bakit? Hindi naman, wala pa namang sa kaso. Walang kaso si Bato, mga kababayan. Siya lang yung nagsabi na may kaso siya. Siya lang yung nagsabi na may warrant siya. 'Di ba? Pero wala po talagang kaso pa si Bato, mga kababayan. Kasi kung may warrant yan, automatic, sana hinuli na sana siya sa pagsabi ni Buying na nasa Pampanga lang.
O, so ibig sabihin, wala pang ang warrant. Pero, ang pagkakaalam ko, according sa aking biik na walang puwet, mga kababayan, ay si Bato either mahuli after the Christmas or before New Year. Malapit sa airport. Kaya nga, di ba, si Robert, Ma'am Roberta ba o si Robert? Di ko alam pangalan ba to, Robert o Roberta? Ayan, mega love shout out. Napapraning na kasi si Bato, tinatakot kasi ni Trillanes at Boying. Kaya nga, si Ricky, di ba? Kaya sa totoo lang, Sir Ken, paano Senator Bongo tatakas din? Alam niyo ba na si Bongo, kahit pupunta ng China yan, Taiwan, Vietnam, hindi, wala namang yan, hindi naman questionin yan. Bakit? Kamukha kasi siya ni ni negosyante, si Jack Ma. Walang problema yan. Chinese kasi si Bongo. Si Bato kasi, Bato, Chinese ka ba? Oh, kita mo na, 4 na litra yung pangalan ko, Bato. Kaya, Go, Bato. Chinese din si Bato. Pero, sa totoo lang mga kababayan, si Bato kasi, ito lang makwento ko mga kababayan. Si Bato talaga, napapraning na talaga ngayon. Napapraning si Bato. Yan ang totoo mga kababayan. Magugulat na lang tayo si Bato, magugulat kayo, bigla lang na maghubo-hubad na tumatakbo sa kalsada yan. O either, magpapanggap na baliw, napapraning na si Bato mga kababayan. Ay, ito, mga kababayan. So, yun po yung ating reaction patungkol dyan mga kababayan kay Bato na sabi nga ni Boying, nasa Pampanga nakatago si Bato mga kababayan. So wala namang problema kung nasa Pampanga siya mga kababayan. Ang problema doon kung tatakas umanlaban kasi mamamatay talaga siya. Diba? Alam nyo, wala man ang tukoy na pala, bakit hindi pa nadakma? Hindi po talaga dadakmain kasi wala pa namang warrant. At saka mga kababayan, anytime si Bato nga, ulitin ko sa inyo mga kababayan, ulitin ko sa inyo mga kababayan, si Bato kasi, anytime, pwede nga lumipad yan ng ibang bansa kasi wala pa naman siyang kaso. Wala namang kaso dito Diba? Walang kaso si Bato. Bakit? May narinig ba kayong kinasuhan siya ng Pilipinas? Wala naman. Ang kaso ni Bato nasa ICC. So anytime, kung maraming pera si Bato, kung magpahuli lang din naman siya at gagasto siya ng bilyon doon sa dahig, lumipad na lang siya ng ibang bansa. Tuturuan kita, Senator Bato. Tuturuan kita, Senator Bato. Kung magpahuli ka lang din naman at gagastos ang pamilya mo sa kakabisita sa'yo doon sa dahig ng almost billion, pati abogado mo, lumipad ka na lang ng China, di kaya Hong Kong, Macau, dyan ka na lang maglagi. Diba? Alam mo, style kasi, turuan kita, Senator Bato, Punta ka ng Hong Kong, diba? Pag pumunta ka ng Hong Kong, 15 days yan. 15 days, Hong Kong. Tapos, pag after nun, mga 14 days ka na dyan, biyahe ka, sakay ka ng bus, o di kaya ferry, biyahe ka Macau. Tapos pagkahapon, tapos mong biyahe sa Macau, pagkahapon, balik ka ulit Hong Kong. Ganun ang style niyan. Ganyan ang style, Senator Bato. So, pagka nakalipad ka ng Macau ngayon, balik ka pagkahapon, another 15 days na naman yun. Diba? Ganun, basta wag ka lang magpahuli. Kasi alam mo naman ang immigration dyan sa Hong Kong. Diba? Pag ilagay kang, actually, wala ngang rights, mga kababayan, ang Pilipinas na maglabas kay Bato sa red notice. Ang maglabas kay Bato sa red notice ay ang Interpol. Diba? So, kung malagay ka sa Interpol, hindi ka rin mahuhuli. Bakit? Walang Interpol, hindi miyembro ng ICC at Interpol ang Hong Kong. Kaya kahit ilagay ka sa red notice ng Interpol, hindi sila pwedeng pumasok sa Hong Kong. Bakit? Hindi naman ang Hong Kong part ng Interpol. Kung si Digo nga dati, sabi nga, walang rights, hindi daw nakipagtulungan ang Hong Kong police kasi hindi nga sila parte ng Interpol. Diba? Kung ilagay ka ng Interpol sa red notice, walang karapatan ang Interpol mag-enter dyan sa Hong Kong kasi hindi naman sila papayag na basta-basta pumasok ang Interpol kasi nga hindi naman sila miyembro. Pangalawa, kung ang Pilipinas ang maglagay sa'yo ng red notice na nasa Hong Kong ka, ano naman ang ikakaso ng Pilipinas sa'yo? Ang kaso mo nga nasa ICC. So wala kang kaso sa Philippines, di ba? Magandang advice yan, mga kababayan.
Pag lumipad si Bato sa Hong Kong, pag after 14 days or 15 days, lipad siya ng Macau. No? Tapos balik siya ulit, another 15 days yan sa Hong Kong. Ang sarap pa naman dyan sa Hong Kong. Maraming pagkain dyan. Kasi kung gagastos ka lang din naman ng bilyon sa dahig, gumastos ka na lang dyan sa Hong Kong. At least hindi ka pa nakakulong. Alam niyo, pinaka-safe na place talaga pagka mga international criminal, Hong Kong. Bakit? Ang Hong Kong, kapag may kaso, kapag may kaso ka sa Interpol, hindi ka mahuhuli. Bakit? Parang part ng Interpol ang Hong Kong. Hindi po, Ma'am Illumina, ang pagkakalam ko hindi yata part eh. 'Di ba? Alam ko hindi part kasi di ba dapat si Digong doon hulihin sa Hong Kong? Hindi tumulong ang mga pulis Hong Kong kasi hindi sila part ng Interpol, no? So, yun po yun, mga kababayan, yan kay Bato.